Aba, hindi tama yan. Trabaho nila yan. Kaya nga natin sila binabayaran eh. Bakit? Ikaw ba pupunta? Sino ako? Aba, hindi. Tama ang sabi mo. Trabaho nila yun. Eh kung ganun lang gusto nilang mangyari, bakit pa nagpapasukin ng mga bata? Di tayo na lang maging teacher. Yun ang sabi ko eh. Ba? Ano ginagawa mo rito? Paano ako ba yan? Sinunod ko lang ang payo mo. Naisip kong may katuwiran ka. Dapat natin tulungan ng mga bata. Pinakamahusay sa mga magkaibigan maging off-cam at on-cam man, sina Fernando Poe Jr. at Joseph Erap Estrada, ay nagsama sa maraming pelikula noong dekada 60s at 70s. Lahat mang ito ay blockbuster. Si FPJ at Erap ang tandem na hype, at ang pinakakapanpanabik na kombinasyon ng mga box office hotstar ng Movieland, at ang dalawang action star na pinakamagaling sa pelikulang Excitement. Gumanap sila sa matatapang na sundalo, mythical hero, street fighter, kalaban at maging playboy. Ang Los Policares, na ginawa mismo ni FPJ at sa direksyon ni Sergio Santiago, ang pelikula ay kinunan pa sa iba't ibang lugar, tulad ng Hawaii, Hollywood, Las Vegas, at New York. Kasama sa mga leading ladies nila sina Boots Anson Roa, Marisa Delgado, Maggie de la Riva, Arabella Harmon, Helen Gamboa, at Yolanda Guevara. Sa kanilang mga pelikula, si FPJ ay karaniwang perpektong maginoo, habang si Erap ay ang maklet, gaya ng sabi nilang maginoo pero medyo pilyo. Kung bago ka pa lang sa ating channel, at mahilig ka sa mga ganitong klaseng content, ay iniimbitahan ko kayong mag-subscribe, at pindutin mo na rin ang bell icon, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ang pelikulang Baril sa Baril ay ipinalabas noong 1961. Isang pelikulang naglalarawan ng kwento ng mahusay na pagkakaibigan nina Mario Rojo, ginampanan ni Fernando Poe Jr., at Ricardo Guerrero na ginampanan naman ni Joseph Estrada. Lumaki silang magkasama sa isang maliit na bayan, ipinagtanggol ang kapakanan ng mga tao dahil dumadaloy sa kanilang mga ugat ang tunay na dugo ng mabubuting lingkod bayan. Ang kanilang tunay na pagkakaibigan ay nalalagay sa pagsubok, nang dahil sa kanilang mga kaaway, ay sinubukang gamitin ito sa pamamagitan ng paggawa sa kanila na mag-away, at masira ang isa't isa. Isang nakakatawang eksena mula sa 1963 na pelikulang, Ito ang Maynila, na pinagbibidahan ng dalawang action king ng mga pelikula sa Pilipinas, sina Fernando Poe Jr. at Joseph Erap Estrada. Kami pa nga dapat magpasalamat dahil para sa kabutihan ng mga kapatid namin na sinasabi ninyo. Kaya ano ang dapat namin gawin? Gusto namin matulungan mga bata eh. Meron ako ituturo sa inyong paraan para matulungan sila. Paano mo? Hindi ko masasabi ngayon dito eh. Ngayon, kung meron kayong panahon magpasyal sa bahay. Meron o. Kala ko ba busy ka? Sira yung jeep ko eh. At saka para sa mga... Saan kayo nakatira? Ba, hindi tama yan. Trabaho nila yan. Kaya nga natin sila binabayaran eh. Bakit? Ikaw ba pupunta? Sino ako? Aba, hindi. Tama ang sabi mo. Trabaho nila yun. Eh kung ganun lang gusto nilang mangyari, bakit pa nagpapasukin ng mga bata? Di tayo na lang maging teacher. Yun ang sabi ko eh. Ba? Ano ginagawa mo rito? Paano ako ba yan? Sinunod ko lang ang payo mo. Naisip kong may katuwiran ka. Dapat natin tulungan ng mga bata. May 1963, ang tagumpay sa box office ng pelikulang, Ito ang Maynila, at ang unang anibersaryo ng pagtatanghal ng FPJ Productions, ay nag-udyok kay Ronnie Poe, ang producer ng isang follow-up na proyekto ng pelikula, na pinamagatang Los Policares. Ang pelikula, na pinagbibidahan nina Fernando Poe Jr. at Joseph Estrada, ay kukunan sa Hawaii, Hollywood, at Las Vegas. Ang pelikulang, Mga Tigreng Taga-Bukid noong 1962, ay pinagbidahan din nila Fernando Poe Jr., Romeo Vasquez, Joseph Estrada, Lauro Delgado, Tony Ferrer and Van de Leon. Ang pelikulang, Kung Hindi Ka Susuko, mula sa Tagalog Ilang-Ilang Productions. Ipinalabas noong September 25, 1963. Center Story and Direction Efren Reyes. Pinagbibidahan din nila, Fernando Poe Jr. at Joseph Estrada, nakasama din ng mga artistang sila, Rebecca, Oscar Kisi, Jess Lapid, Victor Bravo,
Manolo Robles, Johnny Long, and Max Alvarado. Dalawang malalaking pangalan sa pelikulang Pilipino, sina Fernando Poe Jr. at Joseph Erap Estrada, ay nagsama sa malaking pelikulang ito noong 1973, Ang Agila at ang Araw, isang entry sa 8th Manila Film Festival. Ito ang unang directorial job ni FPJ sa pangalan ni Ronaldo Reyes. Ginampanan ni FPJ ang papel ni Dr. Araw, isang rural na doktor na inakusahan ng isang maling krimen, at si Erap bilang Agila, isang dissident na wanted din ng batas. Ito ang labanan ng dalawang higanti. Ginagamit ko aking talino. Ginagamit ko ang aking talino upang sumagip ng buhay. May laman ang sinabi mo, kaibigan. Itong 1962 action movie, walang pagkalupig na nagkukwento tungkol sa mga kabayanihan ni PC Ranger Captain Laudimir Kahulugan, played by Fernando Poe Jr., na inatasan na tugisin ang Hap dissident leader, na si Casto Alejandrino, ginampanan ni Van de Leon. The movie, which was serialized over Radio DZBB, also stars Joseph Estrada, Yolanda Guevara, Helen Gamboa, Rodolfo Cristobal, Bert Silva and Paquito Diaz, under Pablo Santiago direction. Dalawang magkaibigan, mula pagkabata ang pumili ng magkaibang landas sa buhay, ang isa ay naniniwala sa prinsipyo ng batas at katarungan, at ang isa naman ay naniniwala na ang mga walang awa lamang ang nabubuhay. Ang pelikula ay mula sa direksyon ni Ronaldo Reyes o si FPJ mismo. At ang huling pelikula ni na FPJ at Joseph Erap Estrada na magkasama. Si Ana Marin, ang ina ni Ron Ian Poe na anak ni FPJ, ay co-star din ng pelikula. Hindi ko inahamak ang pagkatao mo, Erap. Kundi ang paniniwala mo ngayon nabubuhay ka lang sa pamamagitan ng utak mo, ng braso, at wala kang kinautangan ng loob. Samantalang marami ka rin pinahamak at marami ka rin pinasama. Kaya isa kang bugok na itlog. Ang Magiting at Pusakal ay isang Filipino action film na pinagbibidahan nina Fernando Poe Jr. at Joseph Estrada. Ipinalabas noong 1972, sa direksyon ni Augusto Buenaventura at co-written nina Buenaventura at Ruben Rustia. Ang pelikula ay tungkol kina Leon at Joe, dalawang takas ng magkasalungat na personalidad, na nagsisikap na umiwas sa pagkuha noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Ginawa sa Joseph Estrada Productions, ang pelikula ay ipinalabas sa Pilipinas noong April 15, 1972, at kalaunan ay muling ipinalabas noong 1988. Bakit? Doktor ka ba? Hindi. Sino magagamot sa'yo? Di bali na. Kung ayaw mo, wag. Sa bagay, baka tetano lang naman yan. Tetano? Delikado yun ah. Marami daw namamatay doon. Talagang marami. At ang pangit tignan. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.